Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay at tuloy-tuloy pa rin po tayo sa pagbibigay linaw sa inyo pong mga katanungan tungkol po sa serbisyong barangay. Dumako na po tayo agad, Kags Butch, sa atin pong unang tanong. Ano po ang gagawin sa sigang secretary or treasurer? Hindi sinusunod sina kagawad at ayaw ibigay ang mga papeles na hinihingi. Yan, alam nyo, marami nangyayari. Akala ninyo, mga kagawad, siga. O kaya, minsan si kapitan, masiga pa yung treasurer sa kanya eh. O kaya yung secretary eh. Ayan, kung hindi kayo sinunod, pwede niyong kasuhan kasi meron tayong internal rules. At saka merong disciplinary actions na available para sa mga empleyado ng barangay. Kagaya nito, hihingi si kagawad ng mga papeles regarding minutes of the meeting. Ayaw ibigay. Utos daw ni kapitan. Halimbawa, si treasurer, hihingian mo ng financial report. Ikaw ang committee on APRO. O kaya ordinaryong kagawad ka lang. Kailangan ibigay ni treasurer. Hindi niya pwedeng itago. Yung elected yung humihingi. Mandato niya na magkaroon ng checks and balance ang barangay. Huwag na huwag yung sasabihin, inutos si kapitan at kay kapitan kami, tao kami ni kapitan eh. Pakilaman namin sa iyo kagawad, Butch. Hindi pwede yun. Dahil may checks and balance. Pwede niyong kasuhan, mga kagawad, ang mga ganong klaseng secretary at saka treasurera. Of course, ang magde-decide naman ng kaso na yan, halimbawa kinasuhan niya sa barangay, disiplinarya, di kapitan din. Di kung tao niya, di wala rin sa mga, wala rin mangyayari sa pagkasa niya. Pero kinakailangan din, pumalag din kayo. So kung wala yun, diretso yun sa ombudsman. Ganun na naman yun, o kaya DILG, subukan ninyo. Maraming avenues na pwede maya. Pero wag na wag kayong papayag kasi pagka nasanay, tandaan ninyo ang mga sekretary at lahat ng empleyado sa barangay, yung appointed, nilagayan ng mga elected. Kaya sila naandyan because of sa inyo. Dahil na-elect kayo, magkakapartido kayo. Hindi man kayo magkapartido, dapat irespeto rin kayo. Kaya yun. Hindi natin pinag-aaway kasi sabihan lang natin dito, wala sana maging siga sa barangay para pagtakpan yung mga trabaho na dapat pinapakita sa lahat due to transparency. Opo. Kagaya nga po nung napag-usapan natin sa last na episode po natin, Kags Butch, napaka-importante po ng hinahawakang mga dokumento ng ating pong secretary at treasurer dahil may kinalaman po yan sa pagiging transparent sa lahat ng ginagawa ng ating barangay. Lalo na po yung binanggit po ninyo kanina, yung minutes po ng ating meeting, dyan po natin malalaman kung ano po ang mga napag-usapan sa mga sesyon. At yung mga dokumento pagdating sa finances at mga reports po ng kung ano ang pinagkakagastusan ng ating barangay, kailangan po malinaw po tayong lahat dyan. Correct. Tama yun. Transparency ang kinakailangan. Pero yung nga sinabi ko, proper coordination lang naman lahat yan. Napapag-usapan po lahat including aways ng kapitan at kagawad. Napapag-usapan lahat yan kasi ang pangit kasi nung mag-uumpisa tayo ng ganito, mga siga. Tapos parang akala mo masiga pa kay kapitan o masiga ka pa kay kagawad. Dala niyo yan hanggang 3 taon magkakatampuhan na kayo. Wala nang hindi maganda. Magkakanya-kanya na kayo yan pagka nangyari yan. Ayan po, maraming salamat po, Kags Butch. Ito naman pong kasunod, ano daw po ang gagawin niya kung hindi daw po siya binigyan ng committee ng kalaban po niyang kapitan? Marami. Marami kang magagawa pagka wala kang committee. Unang-una, makakaikot ka sa mga constituents mo, sa barangay mo at mapagsisilbihan mo sila na mas mabilis kasi ikaw ang umiikot. Pangalawa, hindi porket wala kang committee, hindi ka pwedeng wala kang kikilusan. Ginagawa. Kasi pwede kang umattend ng mga committee hearings nila Libre-libre ka, lahat attendan mo. Kung nagpapa-committee hearings ang iyong mga chairman, ang inyong konseho. Pangatlo, hindi kinakailangan meron kang committee para maging effective na kagawad ka kasi magpapasa ka lang naman ng batas So, yung iba nagtataka, hindi ako finance committee, hindi ako pwede mag-file ng bill, ng ordinansa para sa finance project na iniisip ko. Hindi, pwede po. Matutuwa pang dapat matuwa yung chairman ng committee na yon sapagkat may pag-uusapan sila. Beautification,
hindi ako makapagpasa ng resolution o ordinansa dahil nga hindi ako ang chairman at hindi ako member doon. Hindi po. Pag once na mag-file, i-refer yun. Beautification, i-refer yun sa committee nila. At dapat pag-usapan yun. Regardless kung papatayin yung bill o hindi, dapat pag-usapan yun. So, marami kang magagawa. At maluwag ang oras mo. Kasi sometimes, pagka palagi ka nasa barangay, ang nangyayari kasi, SK, pagka masipag ka masyado sa barangay, lagi ka naiintriga eh. Nakikita yung galaw mo, nakikita yung galaw mo sa committee, naiintriga ka, malayo pa lang, tinitira ka na. Pero kung hindi ka masyadong, langaw kung hindi ka masyadong nagpapakita at ikaw yung nagtatrabaho at meron kang pinapasang mga ordinansa, file ka ng file, palagay ko mas magandang kilusan yun. Mas maganda, malayo ka sa mga marites. Malayo ka sa mga prying eyes kasi pagka palagi kayo nagkikita sa tingin, sa akin na naman to experience kasi bad experience yung nangyari sa akin eh. Siguro sa inyo iba. Kaya kung gano'n, wag na lang kayo makinig sa akin. Nakakaingit yung sitwasyon nyo. Pero kung malayo kayo sa prying eyes, mas makakapagtrabaho po kayo ng walang selos. Maraming salamat po, Kags Butch. At lilinawin lang po natin, ito po bang mga committee ay discretion po ni Kapitan kung kanino po ibibigay ang Yes, chairmanship as po? usual. Balikan nyo po yun. Discretion at concurrence. Kung decision po ni Kapitan o ng kanyang konseho. Ayan, maraming salamat po, Kags Butch. Ito naman pong kasunod, gaano daw po kalaki o kaliit ang budget ng isang SK chair Yun. at paano po ito ginagastos? Yan dapat ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya lang merong importanteng gagawin yung sana magiging guest natin. Gaano kalaki? Depende sa laki o liit ng inyong barangay. Pero ito sasabihin namin, kagaya ng example ko last episode, meron kasing barangay na nag-earn ng 400 million a year. So sa 3 taon, huwag na natin isipin yung next year na election. Kunyari 3 taon tayo, constitutionally approved. Yun. The 400 times 3, that's ano ba yun? 1.2 billion ang hinahawakan ng isang kapitan na maliit ang barangay. Kaya lang lumaki dahil may mga hotel at marami mga malls. Pero ang barangay na hinahawakan niya is a matter of siguro 3,000 votes, panalo ka na. Pero ang hawak mo ay 400 million a year. So that simply means, kung iyong babudgetin, 10%, 40 million a year ang hinahawakan ng mga SK. Ngayon, bakit naging importante itong usapan na ito? Dahil para ikaw ay makapagpatayo ng isang magandang negosyo o halimbawa bangko na kinakailangan napakatalino mong tao, puti na ang buhok mo, ikaw ay, di ba, ang hinihingi sa mga ganyang mag-handle na mga yan, mga master's degree, mga ganyan, kung ano mga qualifications. And ang budget niyan ay 40 to 50 million ang capital. Talo pa ng SK. Kasi ang SK, hindi pa gumagraduate, meron ng 40 million na hinahawakan. So, importante yan sapagkat doon mo malalaman na makapagtanong ka, ano nangyayari sa pera ng bayan. Diba? Kung alam mo ang budget ng inyong barangay. Now, ikumpara natin ngayon sa maliit. 5 million ang budget ng barangay. So, sa 10% yun. Hindi mo na mag-compute. Kunyari lang 100,000 ang budget sa isang maliit na barangay dyan sa probinsya. O dito sa Maynila, halimbawa barangay 1, 2, 3 sa Pasay. So ano rin nga naman ang magagawa ng isang SK sa 100,000? So malaki ang disparity. And doon nyo itanong kung fair o unfair. At doon nyo rin itanong, kailangan pa ba ng barangay at ng SK? Sapagkat maraming nasasayang na budget ang gobyerno. Sasabihin nyo sa akin na 400 million o 40 million ang budget, walang matitira. Hindi pwede yun. Kasi ang pinatayo lang, basketball court, nagpaliga lang eh. At sinagot niya yung lahat ng uniforme sa buong barangay. Pati na rin medya sinagot, hindi aabot ng 40 million. Kahit na araw-araw kayong magpaliga at araw-araw kayong magbigay ng uniform, hindi talaga aabot ng 40 million. So saan napupunta? Diyan nagkakaroon ng politika dahil nagkakaroon ng interest ang kapitan.
dyan sa budget na yan. Nagkakaroon ng interest ang mga magulang ng mga nakaupong SK. At dyan nagkakaroon ng pag-uusap kung anong gagawin sa pera. Kaya, mas gusto ko na nga kung halimbawa sa isang barangay na lang tayo, SK May, no? Na maliit na lang ang budget para wala na lang ganyang temptation. Kasi yung malaking temptation na yan, kaya may intindihan yung mga kabayan, mga kabarangay. Pagkatapos ni SK, papalit yung mas batang SK. Yes. Kapatid, di ba? Pagpalit ni kagawad, papalit si kapatid o kaya yung asawang kagawad. So, mapapansin nyo, negosyo talaga. Sabi nga natin, tanong natin last episode, negosyo o serbisyo? Paano nga mga 40 million mauubos mo? Paano nga? Hindi ko maiisip kung anong pa-project ko, except siguro maliit na ospital. At mga kung ano-anong infrastructure. Hanggang sa bahay mo may skyway. Ayan, pero kalaki pa rin po, Kags Butch, ng usapang pinansyal sa barangay. Kanino daw po itatanong ang financial statements ng barangay? Hindi daw po kasi transparent ang kanilang barangay. Ang barangay kasi nagsasabit niya ng financial statements sa city government or sa municipal government. Doon nila pinipresent ang kanilang budget. Haharap si kapitan, tsaka si chairman ng committee ng APRO, haharap sa mga konsehal, tsaka kay vice. Doon nila pag-uusapan. Ganito ang mga nakalaan namin budget. So ito, dapat kailangan namin budget 200 million. Ganito, para mapagsilbihan namin ang aming mga constituents. So papayag. And then, at the end of the year, doon din sinasubmit sa City Council ang financial report. Pwede nyo hingiin. Pwede nyo hong silipin at they are mandated to give the financial report to the constituents or to the barangay, residents of the barangay involved kung gusto nilang tignan. Kung gusto nyo hong tignan. Nasa city nyo ho yun kung itatago nila o hindi. Pero mandated sila na ipakita yung financial report sa taong bayan. Kumbaga, Kags Butch, ito po bang mga financial statements and reports po ng ating barangay? Considered po ba ito ng mga public documents at maaari pong i-request? Yes, public documents. At ang paghingi ng barangay ng budget sa City Council, public hearing yun. Kinakailangan ma-attend kayo mga kabarangay. O kung hindi nyo man lang alam, makisinop kayo, makimarites kayo ano nangyari din sa hearing na yon. Kasi nga, balita namin si Kapitan gagawa ng malaking tulay. Humihingi ng 10 million extra o 10 million budget para gumawa ng tulay na malaki. So, doon ho, ang city naman, ang munisipyo naman, tsaka provincial government, open yan. Open lahat. Umattend lang kayo ng hearings para nagkakaintindihan tayong lahat at walang masabing, oy, nangungurap to sa ganito. Okay po, maraming salamat po, Kags Butch. Ito naman pong next po natin ang katanungan. Napakaganda po nito, no? Paano daw po siya matututo bilang isang magaling at maayos na kapitan o kagawad? Ayan nga, kasi palagay ko nabasa na niya yung local government code. Meron pa po ba kayang iba? Ako kasi, swerte ako, bago pa lang ako tumakbo, nagme-mentor na ako, ibig sabihin, naghahanap ako ng mga mas mataas sa akin dating konsehal o dating congressman o swerte ako, napapunta ako sa mga trabaho na mga ganun trabaho, isang senador, kay Senator Ople, na naturuan ako. No? Kung kayo, sa tingin ninyo, nabasa niyo yung local government code, tsaka kulang pa ang inyo. Alam nyo, kung mausap kayo ng mga konsehal sa munisipyo, kung gusto mo maging magaling na kagawad, manood kayo. Punta lang kayo doon. Libre naman yung session nila eh. Manood lang kayo doon. Tapos kung mausap pa ng isang konsehal, sabihin mo, ano bang ibig sabihin niya ganito? Huwag kayong mahihiya. Sometimes dapat seminar niyo yun eh. Personal na seminar ninyo eh. Kasi dati ako nanonood din ako eh. Marami ako natututunan. So isa yun. Pati sa mga kapitan, punta kayo kay Vice, tsaka kay dating kapitan, dating mayor o present mayor, kung kaibigan ninyo, kahit kalaban ninyo. Kasi marami kayong matututunan sa mga taong mataas sa inyo. Second, sa mga taong pinagdaanan na yan. So kung sa tingin mong kulang ka, ayun, yung mga dating upo, nakagawad, at saka kapitan, doon ka makakakuha ng mga magagandang mga advice. At doon mo rin malalaman yung history ng problema nito kasi hindi mo ma-resolve ba to? Ano ba nangyari doon sa eskwelahan na yun? Bakit ayaw na magpadaan? Yung mga ganito yung mga estudyante na nahihirapan. Kasi ganun, sabi mo yung dating kapitan, tsaka para hindi na nagpapaulit-ulit ng diskusyon, mabilis
alam mo na agad. Tataka sila, oy, alam mo na agad. Hindi, kinausap ko yung dating kapitan. So, ganun lang yun. Kung mausap kayo ng mga veterano at mas mataas na mga opisyalo sa inyo, keep an open mind. At kung hindi pa yan sapat sa inyo, pumunta kayo sa Kongreso at Senado, o kaya kung mausap kayo ng matatayog na tao, DSWD, mga taga-DILG, ayan, usap lang yan. Wala akong problema, hindi nakakahiya ang magtanong. Maraming salamat po, Kags Butch. At maraming salamat din po mga kabarangay sa inyo po mga katanungan. Inaanyayahan din po natin sila, Kags Butch, kung meron din po silang maidadagdag sa atin pong mga pinag-usapan ngayong araw, maaari din po silang magbigay ng komento sa atin pong episode sa YouTube or sa Facebook para po meron din po tayo natututunan sa kanila. Ayan, maraming salamat po mga kabarangay sa inyo pong pagtutok sa isa na namang araw ng makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Ako po muli ang inyong lingkod, SK Mai Salazar. Kasama pa rin po ang ating pambansang kagawad, Butch Serrano. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo. Dito lang sa Barangay Tayo. Tulungan at magdadamayan. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa